Naalala ko dati nung una niyang pariban sa amin, yung buhok niya, kulot na kulot, tapos napakakapal. Tapos yung pagkakulot niya, parang maiko-compare natin dun sa pangkuskus ng kaldero. As in, yun talaga yung itsura ng buhok niya, lalong-lalo na doon sa pinakaloob sa likod. Ganon talaga yung itsura ng buhok niya. Tapos tuyong-tuyo pa, lalong-lalo na doon sa harap sa magkabilang gilid. Kasi lagi siyang nananahi siya. So, lagi siya nakapony. Siguro, naipopony niya rin ang basa. Tapos, marami siyang mga baby hair. So, ngayon, ire-reban ulit natin siya, kukulayan at Brazilian treatment. So, ngayon natuloy na yung reban niya kasi ilang beses siya nagbalak tapos hindi natutuloy kasi nagkaroon pa siya ng sugat doon sa kanyang ulo. Nung gumaling na yung sugat niya, ayun, natuloy na rin siya finally. Tapos, so ang gagawin natin sa kanya, kukulayan muna natin, ipapantay natin yung color. Meron siya mga white hair, i-cover natin yon. Tapos, lalagyan na natin siya ng gamot na pang-reband, yung number 1. Ang ginawa po natin dito, wet application. Kung makikita nyo, wet kasi basa pa yung buhok niya. Ayan, pansin na pansin nyo yan. Wet application yung ginawa natin kasi napaka-dry ng buhok niya, lalong-lalo na doon sa bandang dulo. Na dapat dry application ito kasi nga kulot yung buhok niya. Pero ginawa po nating wet application dahil yung nabili naming gamot parang iba yung timpla niya, so medyo matapang. So ganun po yung tatanda natin, yung gamot na iiba po siya ng tapang kahit same brand. So usually, kapag ako nag-apply ng gamot ng number 1, ang ginagawa ko po ay quadrant section. Nakahati sa 4 yung buhok. Pero this time, 3 hati lang po yung ginawa natin dahil yung buhok niya, doon sa loob, sa pinakagitna, doon talaga yung matibay na kulot. Yung kulot siya lahat pero mas kulot doon sa part na yon. Kaya sa mga nagsisimula pa lang dyan, ayun po yung tatandaan nyo, hindi po basta-basta pinapahid. Magbabase pa rin tayo sa type ng buhok kung ito ba ay makapalang strand doon sa part na yon. Doon sa part na yon kung kulot na kulot ba yon. Doon sa part na yon kung dry ba yon. Tapos kung wet application yung pipiliin natin, dapat po mas mabilis po tayo mag-apply ng gamot. Mas maganda po meron po tayong katuwang, meron pong naghahawak sa buhok at tatandaan po natin lagi po tayong magpupunas ng kamay sa basahan. So ang technique ng application na ginawa natin dito, sabay-sabay natin siyang pinahiran mula malapit sa anit hanggang dulo. Pero control po yan. Puro po yung gamot yan pero control po sa kapal at nipis ng gamot. At ito na yung resulta niya. Kung makikita nyo, flat na siya, malayong-malayo na doon sa itsura nung una niyang buhok. Ayan po ay pinatuyo pa lamang po. So nakulayan na rin po natin yan. Kung makikita nyo yung gray hair niya, cover na cover, lalong-lalo na doon sa pinakaharap. Tapos ayan, yung mga umaangat na yan, lilinisin po natin yan. So, syempre gamit po natin yung technique na kung saan matatanggal po yan ng hindi umiikli yung buhok at hindi nagle-layer. So, hindi po natin nilayer yung buhok niya, pantay lang po dahil alanganin po yung haba ng kanyang buhok. So, matapos po natin yan malinisan ng mga angat-angat or mga split ends, paplansyahin po ulit natin dahil meron po siyang Brazilian at ito na po yung pinaka-final result. I-compare po natin sa before. And thank you nga pala sa kanya dahil sa amin po talaga siya nagpapariband. Gusto magpariband kahit maraming sasabi sa kanya kung saan siya pwede magpariband. At gabi na nga kami natapos niyan. Siya nga lang pala yung client namin for today's video.